Ayaw ko namang alisin yung pagkakataon na pasalamatan kayo na tumulong na mapanatili yung gawain. Hindi magiging madali yan. Short-handed naman ako, hindi ko ma-extend ang tulong kasi nasa Pilipinas ako. Pero sa aking 8 months o 9 months na wala, nakarating naman ako kung saan hanggang Mindanao po para dalawin yung mga simbahan. Tinatimingan ko nga lang kasi hindi lahat ng panahon ay pwede kang magbiyahe dahil may lockdown, may checkpoint. So, immobile kami. Ibig sabihin immobile, hindi ko na magagawa yung mga magagawa ko dapat. Pero maraming umaasa, maraming naghihintay ng mga simbahan. Kaya buti na lang nakakuha ako ng ID, inalaw ako ng IATF, Interagency Task Force, may ID ako. Kapag may checkpoint, papakita ko lang na gano'n, saludo na sila, palalampasin na nila. So, nagawa ko rin yung trabaho ko doon habang nandun ako. At si Nanay Julie naman, hindi ko siya ang nanay ng bayan. Ano? Siya nanay ng Julie. Peace. Right? Hindi tayo political. Spiritual. Amen. Peace. So, ganun po yun. Sana ba ako? So, salamat na pagdating ko, nandiyan pa rin kayo. At yung mga bago naman na ngayon lang tayo nag-meet, salamat naman sa buhay ninyo na nagustuhan ninyo ang Jesus the Living Gospel Church. No? So, ang tinuturo ko ngayon, ang Holy Spirit na nagdual sa atin, ang siyang apoy natin para maging bahagi ng isang church, isang community. Amen. Okay? Amen. Kasi pag sinabing community, relational ito. Pag sinabing church, may relasyon tayo. Kasi ang church ay family. Kaya nga ang sabi sa Biblia, tuwing susulat si Pablo to my brothers and sisters, saan ba ginagamit ang brothers and sisters? Simbahan. Sa pamilya. Di ba? Pamilya yan. Kaya ang church ay pamilya. Meron tayong isang ama. Amen. O, saan pa ginagamit yung our father? Ano ba ang father? O, relasyon din sa pamilya yan. Tapos, saka ko ipapaliwanag ng diretso na. No? Okay, sige. Basa tayo. Sa Matthew 22:39-40, ang sabi diyan, basa. And the second command is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ano yung these two commandments? Isang command lang naman yan. Kasi may first command pa dyan, matapos itong pagpas bago itong second command. Ang first command, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Yan ang unang command. Ano ang pangalawang command? Love your neighbor as you love yourself. Ang tanong, who is your neighbor? Yun ba yung literal na kapitbahay mo? Ay, tama pala ako, napangasama ko yung kapitbahay. Na-fulfill ko yung love your neighbor. Hindi. Ang neighbor ay dinefine sa parable of the Good Samaritan. Na-define doon kung sino ang neighbor. Pangatlo, love God, love your neighbor, love your enemies. So, hindi mo pwedeng dalawa lang susundin mo, yung enemies hindi mo kaya. Hindi mo kayang ibigin. Kasi, isang level lang yan. Love God, love your neighbor, love your enemies. Hindi pwedeng, Lord, pwede bang I love you lang, pero yung enemies ko, wag muna. Pwede bang, Lord, ikaw lang ang love ko, pero yung neighbor ko, hindi muna. Hindi pwede yon. Kasi pag you love your God with all your heart, mind, soul, and strength, automatic yan, mag-evolve na yan sa loving your neighbors. Amen. Mag-flow na yan sa loving your enemies. Kaya lahat ng nagsasabing, I love you, Lord, ay nagpapatawad sa kanilang mga kaaway. Amen. Diba? Kaya lahat ng nagsasabing, I love you, Lord,
ay pinatawad yung mga neighbors na tinulungan mo, kasi yun ang parable of the Good Samaritan, pero nakalimutan yung tulong mo at siniraan ka pa. Pero kasama sila sa patatawarin mo. Wala kang choice. So it's either love mo si Lord o hindi. Pero the moment sinabi mo, I love you Lord, it encompasses, it includes your love to your neighbor. Whether gumawa siya ng mabuti o masama sa'yo, no choice ka. Utos yan, command. Amen. Tama? Amen. And love your enemies. Kasama yan. Kasi hindi ka pwede magtaas ng kamay, ang dami kang kagalit. Amen. Hindi kasi pwede maging malaya ka na marami pang umaalipin sa emosyon mo. Amen. Di ba? Maraming sinasabi niyo na ngayon, dumating na naman si tatay. Nakokonvict na naman tayo. Lahat naman ng pangangaral dito. Di ba? May tama sa puso. Kasi dapat, ang pagtuturo hindi tumatama sa isip lang o sa utak. Amen. Di ba? Beyond head knowledge. Hindi na, ay, ganun pala yun, naunawaan ko. Natuto ako. Hindi, ang pagkakatuto, nagagawa mo ba? O, di ba? So marami tayong i-iron out ng mga relationships. Hindi natin napatawad, I love you Lord, I love you neighbor. Amen. Di ba? I love you Lord, I love you enemies. O, hindi mo asahan yung enemies ang maglalove sa'yo. Yes. Ikaw ang inaasahan ng enemy. Nalove mo siya. Amen. Kasi ikaw ang Christian. Amen. O, Christian ka, no choice ka. Amen. Ayaw mo patawad, huwag kang mag-Christian. Simple. Kasi pag Christian ka, ayaw mo magpatawad, tawag doon, hypocrite. Mabigat ang salita pala nito si Pastor Rene. Opo. O, kasi pag love mo si Lord, mo-overlook mo na lahat ang ginawa masama sa'yo. Amen. Huwag ka magtatanim ng galit. Huwag ka magtatanim ng sama ng loob. Sarap mabuhay, maikli lang buhay. Tama? O, naging bahagi lahat yan. Ba't inalaw ni Lord nangyari yan? May purpose ni Lord. Sa lahat ng nangyayari sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan ay, inalaw ni Lord yan. Diba? Pag inalaw niya, may layunin siya. Ang problema lang, hindi mo alam kung anong layunin niya. Kaya ka nagre-reklamo, bakit niya ginawa. Pero kaya nga sabi ng James 1:5, pag kulang ka ng kaalaman, humingi ka sa Diyos at bibigyan ka. Amen. Oh. So Lord, ba't nangyari ito? Ano ang dahilan? At ipapaunawa sa iyo ng Diyos yan kung anong dahilan. Amen. So, malinaw na ito. Amen. Sige, travel tayo. Acts 2, 1-2 hanggang 4 yan. Sige, basa. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Hindi, sitting, di eating. Sitting. Sitting. Next, 3. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kasi wala lang, tinutulungan yung module ng anak ko. So dito, sabi niya, ang keyword ko dito ay yung nasa verse 1. Sabi niya, when the day of Pentecost came, nasa verse 1 yan. Ang kasunod doon, they were all together in one place. Ilang tao to? 120. 120 katao in one place, sa upper room, sa Jerusalem. Tapos sa verse 4, ang sabi niya, verse 4, basa. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Okay. Lahat sila ay pinuspos ng banal na Espiritu. Amen.
Sa walang hindi pinuspos. Amen. Amen. Lahat ay puspos ng Banal na Espiritu. So dahil may Banal na Espiritu tayo, yan ang fuel natin para sa ating commitment. Para magkaroon tayo ng fire sa commitment natin. Amen. Kasi walang relasyon na walang commitment. Amen. Hindi pwede, gusto ko lang siya pero ayaw ko mag-commit. Hindi pwede yun. Lahat ng relationship may kinakaakibat na commitment. Amen. Hindi pwede, gusto kita pero ayaw ko mag-commit. Huwag mo na siyang gustuhin. Kasi hindi pwede may relasyon na walang commitment. At ang commitment yan, handa kang mamatay para sa kanya. Di ba? Ang pag-aasawa, isang commitment. Hindi ka pwede mag-asawa na hindi ka committed. Di ba? Kaya nga ang commitment yung isa, di ba? For better or for worse, for richer or poorer, in sickness or in health, till death do us part. Commitment po yan. Di ba? Ang friendship, commitment din yan. Amen. You are my friend, whether you are right or wrong. Amen. Hindi pwede friend lang kita kasi right ka. Pag wrong, ayaw na kita. Kaya nandito ako para i-correct ko yung wrong. Amen. Hindi pwede ang kaibigan mo ay nagkakamali at sabi, okay lang yan. Pinapalampasin ko yan. Kumbaga, overlook ko lahat yung mali mo. Hindi. Kung kaibigan mo ako at itinuturing mo akong kaibigan, hindi. Itutuloy kita. Di ba? Yes. Walang relasyon ba hindi ka nagpapatuwid? Di ba na? Ay? Walang relasyon na hindi ka tumatanggap ng correction. Yes. Relasyon, correction. Yung ayaw, kasi minsan may mga ganyan, pag kinakorek mo na, ayaw na sa'yo. Lilipat ng mga kaibigan. Ayan, walang patutunguhan yan. Kasi ayaw niyang magpatuloy. Okay, tuloy na nga natin. Galatians 6:10. Basa. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. O, kita niyo. Sa mga tuwid, mga kaibigan, sabi niya, habang kayo ay may pagkakataon, gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao. Anong gagawin sa lahat ng tao? Gumawa ng mabuti. Pero may karugtong. Lalong-lalo na sa mga kasama sa pamilya ng mga mananampalataya. Amen. So, ganito. Basta mukhang tao, ibigin mo. Okay? Ano pag sinabi, Pastor, paano kung hindi mukhang tao? Hindi. Mukhang tao yan. Ibigin mo yan. Kaya lang ito ang level ng lahat ng tao. Pero pagkapamilya ng mananampalataya, mas mataas. Yun yung word na especially. Amen. Di ba? So ano dapat ang kumikilos dito sa pamilya ng mga mananampalataya? Pagmamahalan, pag-ibig. Love. Di ba? Yes, amen. Huwag ka lang mabuti sa mga mabuti sa'yo. Amen. Di ba? Basta pag ginagawa sa'yo, ibigin mo pa rin yan. No choice ka. Di ba? Alam niyo ba yung sabihin ng no choice? Pag nagkakasal ako, ginagamit ko yan. Pag ang lalaki pogi, ang babae hindi. Ang tawag yan, gayuma. Pag ang babae maganda, lalaki hindi, ang tawag yan, diskarte. Diba? Pag magandang babae, magandang lalaki, ang tawag yan, tadhana. Pag ang lalaki hindi pogi, ang babae hindi. Ang tawag yan, no choice. Paano na kayo? I-discard nyo kung anong sakay sa apat.
Sunod ang no choice. Balik tayo. No choice tayo. Ibig sabihin, wala kang choice kundi ibigin ang iyong kapwa mananampalataya. Hindi, sinaktan ako. May ginawa sa akin. Lampasan mo lahat yun. Kasi pag-ibig lang ang susi ng lahat. Diba nga, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Diba? Yan po ang sabi ng awit. Ang susi ng lahat ay pag-ibig. Amen. Kasi pag love ang umiral, lalampasan mo yung no choice. Hindi ka na nakatingin sa panglabas eh. Ang tingin mo sa isang tao ay ang pagpapadama ng pag-ibig. Kaya sabi niya diyan, habang may opportunity. Kasi dati ang panahon wala nang opportunity. Kung kailan wala na yung tao, sana naipakita ko pala ang love ko sa kanya noon. Sana naipakita ko pala ang concern ko sa kanya noon. Wala na siya. It's too late, the hero. Sabi nga, habang nandyan siya, nandyan ang kapatid. Padama mo yung pag-ibig. Amen. Diba? Yes. May sobrang baon ka, share mo. Diba? May konting may tutulong ka, tulungan ito. Kaya nga sabi ko, sa darating na 21 anniversary, merong mag-buffet dyan sa Novotel. May dalawa tayo sa Korean. 300 lahat ang pupunta sa mga buffet celebration natin. Kanya-kanyang bayad naman yan, di ba? Eh, kahit mahal yan sa Novotel, wala na. Fully booked na. Wala nang slot. So, Korean tayo, kalahati lang ang presyo sa Novotel. Okay na rin yun sa Korean, di ba? Oh, baka merong mga kapatid na wala talaga sa budget nila yan. Tulungan natin. Oh, kung gusto niyo sumama sa celebration sa Korean restaurant, wala kayong allowance, wala kayong budget, lapit kayo sa akin. Ano nga? Why not? Manalangin tayo. Pero ito, hindi ako naniniwala na hindi nyo kaya. What is 170? What is 340? Hindi ko alam kung magkano dyan sa ano po. 350. 350? O, siguro yung 10, baka tip nyo sa mga sir. Sa Korean, 170. O, yung tama pala ako doon. O, doon na lang ako sa 170. Diba? Kasi hindi na ako mabot, fully book na yata dyan. Sa, di ba, makakabalik naman ako dyan. Yung Monday group, dyan sila. Di ba? Hindi kayo lang muna dyan. 1 week naman ako nagpupunta dyan. So, ganun. Kasi, alam niyo po ang JLG Church, ito lang ang church na lahat ng miyembro may trabaho. Kasi pag wala kang trabaho, uwi ka na. Kaya ang natitira lang ay may trabaho. Kaya bless na bless ang church natin. Kasi meron mo saan ka nakakita ng church na lahat ng miyembro may trabaho. Sa 35 years kong magpapastor, bless ako sa Hongkong kasi lahat ng miyembro ko may trabaho. Walang tambay. Yes. Diba? Amen. O, balik na naman tayo sa kwento ng tambay. May isang nakausap, sabi niya, basta panalangin mo ako magka-asawa naman ako. Sabi niya, ano gusto mong pang-asawa para mapag-pray natin? Basta yung mga trabaho hindi nagsisimula sa letter S. Ano yon? Seaman, ayaw ko yan, sabi niya. Soldier, salesman, diba? O ayaw niya lahat ng may S. O ano na pang-asawa mo? S pa din, standby. Standby, wala ka lang. Hindi naliligaw na sa'yo yung seaman, ayaw. Kasi ayaw mo ng S. Sa S ka din mo. Standby. Okay, balik tayo rin. Sabi ng iba, nandito na si tatay.
So let us do good to all people, Amen. regardless of color, dialect, smell. Letter S kasi. Look beyond the person. Huwag ka dun sa ayaw ko siya kasi kaya itong ating eleksyon, napaka-divisive exercise, no? Napaka-divisive na itong tunin ulit. Kasi nga, iba-ibang kulay na naman tayo. Kaya ayaw ko maging political, gusto ko spiritual. Ako maglalagay lang ng pamantayan kung sino ang aangkop sa sitwasyon ng Pilipinas. Wala kayong mamili. Minsan nakipag-away, hindi naman nakarehistro. Pag hindi ka nakarehistro, manahimik ka na dyan. Ano ka, ganito ako tayo, ito boboto ko. Rehistrado ka hindi, huwag ka na magkala. Wala kang boses ngayon sa pagpili ng susunod na presidente sa susunod na 6 na taon. Ikaw pa ito nakipag-away, hindi ka nakarehistro. Ako rehistrado, huwag ka magipag-away. Di ba? Kasi, pati mga simbahan, nadidivide yan pag may mga eleksyon. Kaya dito sa JLG, wala tayong isang kandidatong sinusunod. Malaya kayong mamili. Pero ang pagpili ninyo, hindi konforme o base sa pangalan, kasikatan. Ibase ninyo sa plataforma na aangkop sa pangangailangan ng itong problemang iiwanan. Hindi naman ginawang problema ng presidente natin kasi inabutan siya ng pandemic. Kumbaga, talagang matindi, pero pinipilit pa rin niya mag-perform. Pero na-outperform siya dahil sa COVID. Kung wala lang yung COVID, siguro ang ganda eh. So, may magpapatuloy. Sino? Walang magsasabi ng pangalan, di ba? Wala na eh. Di ba? Huwag kayo magtuturo. Ganun pero. Kasi may nagtatas. Wala tayo. Huwag kayo makikinig sa akin. Wala tayong bandera. Basta ako, taga Isabela ako. Yun lang. Kaya, ang last nating verse, hindi pa tapos ha, magsisimula pa lang tayo. Nagbabasa lang tayo ng verse eh. Kaya nyo, tapos na ako mag-preach. Last na itong verse, anong sulat? Do not quench the spirit. Huwag mo bibigyan ng pighati, sabi ng quench. Huwag mo bibigyan ng, huwag mong i-quench. ng pighati ang banal na espiritu. O sa dami ng binasa natin mga verses, meron tayong mga 4 na points na ating babasahin. Bilang mga espiritu ng Diyos na fuel natin for commitment, we affirm the presence of the Holy Spirit in our life. Sabihin, pinatutuhanan natin, pakita natin na talaga na tayo ay pinag-aharian ng Banal na Espiritu. Paano ba mag-ahari ang Espiritu sa buhay natin? Una, nagsisi tayo sa kasalanan natin. Pangalawa, may faith tayo sa Panginoon Jesus. Diba? Pangatlo, we undergo the same baptism na in-undergo ng Panginoon Jesus. So lahat ng nandito, kasama sa community, tinanggap ang Panginoon Jesus, nagsisi sa kasalanan, baptized ng Holy Spirit. Amen. Right? So meron tayo lahat yan. Nakita mo, magkaiba tayo sa mga nasa labas. Yung mga wala sa Panginoon, iba tayo. Hindi tayo lumalakad sa laman, lumalakad tayo sa Espiritu. Amen. Ibig sabihin ng lumalakad sa Espiritu, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. At dapat lang, mahalaga na ang bawat mananampalataya ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Amen.
Ito na, may dividing line na. Nihiwalay na ang tupa at kambing. Di ba? Dinidivide na. Nihiwalay ang banal at hindi banal. Hindi po kayo yun ha, hindi banal. Hindi ibig sabihin. Dito na lang. Hinihiwalay ang banal at hindi banal. Di ba? Dito na nga lang pagka ano, para hindi pa. At tayo lagi yung hindi banal. Ito na yung panahon. Kaya nga, nung pag-uwi ko rito, 14 nga lang kami sa aeroplano, nasa 6 na crew. Hindi ko naman alam na sa airport pala may swab test pa ulit. So, 30 minutes bago mag-take off, required pala ang biyaheng Hong Kong may swab test. So, pangalawa yon, swab test ako bago ka mag-check-in. 14 lang naman kaming pasahero, pero inabot kami ng halos 2 oras sa check-in. Ba't ang tagal? Kasi ang daming chine-check. Ang daming hinahanap ng mga requirements. O, una, saan ang RT-PCR mo? 72 hours before. Papakita mo. ISO certified ba itong clinic? Opo, saan ang certificate? Ipapakita mo. Nasaan ang bakuna, vaccination record na galing sa Bureau of Quarantine? Ito po. Nasaan ang hotel mo sa Hong Kong? Ito po. Tapos sasabihin na, nasaan yung declaration mo ng health declaration sa Hong Kong? QR code. Ano yun? Di ba? Hindi namin alam meron yun. Pero nagawa ko na. Kasi bago ako pumunta sa airport, nag-feed sa akin yung secretary na ito yung fill-upan mo. So naka-QR code na ako. Eh sila wala. Di ba? So anong kulang nyo? Ako na ang kapitan sa 14. Di ba? Kasi ako lang lalaki. Tapos kita ko mga bagito karamihan. Mga, kumbaga, parang sa Ilocano, mga katiliw. Di ba yung katiliw? Mga edad 21 pa lang, abroad ka agad sila. Yan yung sabihin ng first time nila sa Hong Kong. Oh, anong kulang mo dyan? Eh, manang tulungan mo nga ako. Oh, ganito gawin mo. Ganyan. Okay. Lumabas na yung QR code niya. Salamat, Manong. Ikaw naman. O, ako na ngayon nag-assist sa akin. Okay, in-assist ko yung isa. Bakit yung pipindutin ko, kuya, ayaw lumabas yung QR code ko? Tingnan mo dyan, yung pula, yan yung mga hindi tama ang sagot. Kaya pinababalik-balik ka. Tingnan ko nga yung pula. Di ba? Nakalagay doon, vaccination where? Nilagay niya shoulder. Sabi ko hindi shoulder ang sagot. Ano ko yan? Left shoulder? Kasi literal niyang translate yung vaccinated where? Literal niya, bakunado ka ba? Saan? Sinagot niya, sa balikat. Di sabi ko, ay apo. Sabi ko, ang ibig sabihin ng where, saan ka binakunahan? Saang lugar? Taga-saan ka ba, ading? Nueva Vizcaya. Saan sa Vizcaya? Sa Bayonggong. Lagay mo, Bayonggong, Nueva Vizcaya. Sinulat niya. Lumabas yung iyo. Ay, okay na kuya! Yung experience yan. Next! Blessing siya, di ba? Blessing yung sa kanila. Kaya ang tanong isa, nagbakasyon ka rin kuya, tagal ka rin naibit sa Pilipinas. Oo, walang buwan. Sabi niya, bait naman ng amo mo. Sabi ko, ay talaga, ang bait ng amo mo.
ayaw ko namang sabihin na magkaiba kami. Kasi the moment sinabi ko, magkakaroon kami ng gap. Gusto ko na hindi lumayo itong mga ito sa akin. Sabi ko sa kanila, sabi, ano ba ang trabaho niyo? Driver kayo, kuya? Sabi ko, parang ganon. Liwanagin ko yan, sabi ko. Ako ay katulong ng mga katulong. Yan ang pangalan niyo, si Nurse Rene Alok mo. Pastor ka pala kuya. Di mas naging at peace na sila. Kasi yung tumulong na driver, di ba? Si Manong, na tinulungan yung shoulder, at yung shoulder, ay Pastor Rene. Kaya, ako na huling pumasok. Pinapapasok ko na. Wala na naman yung yung bong. Nakapasok na kami lang. Saan ba yung batang yun? Naawa naman ako kasi, alam niyo yun, at the first time sa, nalaman kong saan. Pari sa aeroplano, nagpipicture pa doon. Lasam! Lasam? Pwede lang! Narinig naman niya sa amo niya, malamang. Pagdating na niya sa Hong Kong. Yan pala yung sinasabi ni Kuya nung pwede lang. Pwede lang! Bagal pang maglalagay. Sige lang, pasensyahan natin. First time, ganyan naman tayo nung araw. Oh, dahil 14 lang kami sa mahabang aeroplano, di ang lalayo namin. Okay na kayo? Okay na kayo dyan. Right? Okay, kasi row number 2 ako eh. Nasa unahan ako eh. Ewan ko pa ng ba't na doon ako pinesto. Yung sila na mga nasa 37. Lalayo. Okay kayo dyan? Para akong kandidato nyo. Ang ganyan, alam mo na, no? Okay kayo dyan. Ayos na Ang labasan, binuhon ako naman sila. Wala na naman yung ubing. Sabi nga nung isang masakakatanda, pabayaan na natin yung kuya. Alas siya sa buhay niya. Oo ba naman yun? Ikaw, hindi ka bago eh. Natihan ka na, alam mo na magbiyahe. Amen. Kaya hintayin ko siya. O sige, bahala na kayo kuya. Pati ako dinadahin, hindi ka na. Hindi, ngayon pa natuklasan nilang pastor ako. Di ba? Amen. Hindi ako magtataka o magugulat na one day, nandiyan siya. Kaya nang pagdating niya, wag mo sasabihin, ikaw pala yun. Kaya pag may first timer, natayo ka ba? Para malaman yun ang agad ko siya yun. No offense po kung may taga-bayo. Pero yun lang ayos. Taga-edeng movie. So, ayun. Baka paglabas ko niya, masalubong ko siya diyan. Diba? Nagpipicture pa din. First timer eh. Hindi ko matapos mag-picture ali. Lahat ng uso ng aeroplano, baka sakaling time will come, nandiyan siya. Kaya nga, nung nasa quarantine, yung mga nakakuha na ng pangalan ko, pinapalap ako, Kuya, kumusta ang quarantine mo dyan? Pang ilang swab test, pare-pareho lang tayo. Sabay tayo dumating eh. Di ba? Apat ka na ba? Oo. Ikaw ba? Apat din. Tapos, kismis na naman niya. Alam mo yung bata, sabi niya, ngayon lang dumating sa hotel namin. Marites ka talaga. Ano mo yung
Marites, Mari, anong latest? Ganun pala yan. Oo, yes. Chismosa. Ibig sabihin ng Marites, chismosa. Para mas maganda pakinggan, Marites. Mari, anong latest? Marites. Pakuhanin din kita managpaso na. So, nasa inyo presence ng Holy Spirit, hindi kayo maka-tiis na hindi tumulong. Kasi you do good to all people. Diba? So para ako ngayon yung ama nila na hindi ako na ina ng bayan, ha? Kundi ako yung ama ng eroplano. Alam niyo ba ina ng bayan? So, ano sila? At peace sila. Kasi alam nila, meron tayong tagapagtanggol dito. Merong nagmamalasakit sa atin dito. Diba? Ayun. Praise God. Nagawa ko yan. Yung commitment of love to all people. Amen! Hindi mo naman kailangan maging presidente. Maging senator, maging governor, o mayor. Simple lang. Yung simpleng buhay ni Rene Alo, ay 13 na at least alam nila may pastor pala na mabait. O, di ba? Di ba? Anong sumunod? I will heed the guidance and gifts through the counsel of others in this church or in the church. Counsel in the church. Dito, meron tayong pakialaman sa isa't isa. Amen. Hindi mo pwedeng member ako, attend ako, ibibigay ko ang dapat kong bigay, huwag nyo lang pakikalaman ng personal kong buhay. Hindi pwede yun. Kasi pamilya to eh. Amen. Diba? Huwag naman tayong paranoid na pag kinumusta ka, ano naman kayo narinig ko sa akin. Minsan tayo may paranoia sa isip natin eh. Sis, kumusta? Hindi mo na sasagutin. Ano naman kayo narinig? Ano naman kayo dumating sa kanya? Huwag kang masyadong paranoid. Huwag kang masyadong mapaghinala. Kumusta ka lang. Alam niyo, pag may kinumusta kayong kaibigan, kumusta ka na kapatid? Ang tagal sumagot. Kakausapin niya muna kasi yung mga common friends niyo. Bakit nangungumusta ito? Anong kwento niyo sa kanya? Alam niyo ibig sabihin? Alisin mo lahat yung extra baggage na yun. Pabigat sa buhay. Paano siya kung anong iniisip niya? Tanong niya, sagutin ko. Kumusta ka na? O, kumusta na, kailang? O, kasi musta na lang eh. O, di shortcut mo din, kailang? Huwag kang magpapasan ng extra luggage. Alam niyo, dahil 289 days akong nawala, nag-uwi ako ng mga pull-up banners para sa 3 outlets natin. Mabigat. Pumili pa ako ng bagahe talaga para may uwi ko lang lahat. Dami kong dinala pang mga chichiri ni Mary Jones. Bakit doon ako bumili, anak ko? Diyan sa Amerika. But anyway, dala ko lahat yan. 2 maleta, 1 karton, 1 backpack. Pagdating mo pala sa quarantine, hindi ka tutulungan sa hotel. Pagis na ako nang tagahila, bit-bit. Can I use the card? No, you're not allowed. I have so many luggage. You carry it by yourself now. Oh, 827 floor. Pag pindot ko, bakit hanggang 3rd floor lang? Labas uli ako. Balik ako, bakit hanggang 3rd floor lang? Kasi doon, magkoconnect ka kapag puntang 27, hindi mo sinabi, palipat. Diba? Nakyat ko doon. At 27th floor. Walang tumulong. Pabalik-balik ako sa elevator. Kung alam ko lang na gano'n, sana isang backpack na lang dinala ko. Na yung bibihisin ko na lang sa hotel. Pinahirapan ako
ng extra luggage ko. Ang parallel nun, pabigat yung mga extra baggage na yan. Amen. Sarap mabuhay, oh. Ba't ka nagdadala ng bitterness? Eh, pwede rin mong iwaksi yan, yung mga drama sa buhay. Ang ikli na yan, madrama pa buhay mo. Maraming ganun eh. Ang ikli naman ng buhay, alam naman niya yun, pero puro-puro ng drama. Puro sentimental. Hindi ko kaya, Kuya Rene. Tatay B. Diba? Tama na ang drama. Alisin ang mga bitterness dyan. May sama ka ng loob. Sa isang tao, baka namatay na lang, hindi mo pa napatawad. Diba? I-release mo na lahat yan. Walang kwenta yung mga drama natin. Enjoyin natin. Mag-buffet tayo sa 21. Yun lang. Hindi yung naman kayo sasabihin, baka anuin ako ng mga kaibigan ko, masyadong, isipin lahat yun. Alam mo, pag isipin mo lahat, may nagsabi, tababo, pag inisip mo lahat, hindi ka nakakain. Enjoy mo lang, kain ka lang. Ay, baka kasi brush fit ako, mataba daw. Inggit lang sila. Enjoy mo. Kumain ka, marangal, galing sa marangal na pera yan. Uwiin mo na, sarap. Mag-picture ka, upload mo. Diba? Enjoy ang buhay. Hindi yung picture tayo, ha? Kasi baka makita niya, no? Hinapan mo ba yan? Diba? Wala kayo, pag malaki kung ano meron ka. Nagyayabang ka ba? Hindi. Enjoy mo lang ang buhay. Amen. Kung lahat ipiplease mo, wala kang magagawa. Sabihin ko to, baka may masabi siya, hindi ko gagawin. Damn if you do, damn if you don't. Wala kang choice. Merong ayaw sa ginawa mo, may gusto naman sa ginawa mo. Ang mahalaga, just be you. Okay, be you. Ha? Ibig sabihin nun, huwag mong papansinin lahat. Amen. Yung drama ninyo, huwag nyo naman din i-burden pa yung iba. Madrama kayo, gusto nyo yung kaibigan nyo, madrama din. Pag hindi nakiisa sa drama mo, hindi ka mahusay na kaibigan. Hindi, ibang pananaw ko sa buhay eh. Eh, diba? Naintindihan nyo? Ayan. Kaya pag may nangumusta, thank you. Amen ba? Pag hindi ka kinukumusta, marami ka rin issue. Kinukumusta ka, marami ka din issue. Ano ba talaga? Yan palulugar. Dapat may t-shirt na lang kayo. Pwede nyo akong kumustahin ngayon. Para alam ng mga tao naman kung makikialam na sila. Sa ngayon, hindi pwede. Pag-drink ka, total, maraming pwede yung pag-drink ako. Para alam natin kung saan kami lulugar. Pero no choice ka. Alam niyo yung no choice na, ha? No choice. Okay, huwag alala, nakaswab test ako. No choice ka kundi pag miyembro ka ng pamilya, open ang lahat na magpakita ng concern sa iyo. Pamilya kayo. Amen. Pero naman kwentang relasyon ito. Kung pakinig nito, alisan na kayo, makikita-kita kayo sa McDonald's, Jollibee, hindi man lang kayo nagpapansinan. Alam niyo na, pag mukhang kapatiran ko to hi sis! Diba? Hello? Sabihin niyo naman, kung 4 kayo, o 3 kayo, at mag-isa siya doon, sama ko na rin to. Amen. Ayaw niyo pa nun, paubos na yun sa inyo, parating pa lang siya. Diba? Pamilya niyo yan. Hindi natin ka-grupo yan, doon yan. Hindi, wala nang grupo-grupo.
Kasi winawasak ang grupo-grupo pag dugo na. Yung silak po ng dugo, magkakapatid si Panginoon. Amen. Liwanag ba yan? Peace. Shalom. Ilan na to? Lo. I will view this community as my spiritual family and offer my time, talent, and treasure here before serving or being as well. Ito na yung pamilya mo eh. Diba? Hindi na ako magbigay ng oras mo, ng talento mo. Kung hindi pa natatap yung talent mo, i-present mo kung lumapit ka. Alam mo po, basta marunong ako gumawa ng decoration. Di ba pakinabangan natin yan? Every time na may mag-bridal shower. Nasa database ka na, ito marunong decorate. Di ba? Marunong po ako magluto. So every time na may Thanksgiving, pag pwede na tayo ulit, ito pala kung pala to eh. Kaya, Amen. so i-present mo yung talent mo, pwede akong sumayaw. Di ba ang ganda ng pag-uwi ko rito ngayon, ang dami ng bagong sumasayaw. Nagsislim na nga sila. Sasabi, sumasayaw ko na pala ngayon. Kailan pa? Di ba? Nung wala ako, pwede na sila. Ibig sabihin, naglabasan yung giftings nila. Okay, mahiya. Baka dati kayong DI. Ano DI? Dance instructor. Diba? Dugyot nga Ilocano man ulit dito. Hindi. Hindi, malinis ang Ilocano. Ligo ako ng ligo sa hotel eh. Kasi tinanong ko minsan sino na binigay sa akin, eh nasaktan ako, Ilocano ko. Dugyot daw, marami. So baka marunong ka sumayaw. Baka may steps kang gusto ituro. Di ba? Minsan pa nagpa-practice sila, ipakita mo. Pag sinabi lang ay hindi namin type, di at least na ipakita mo. Mga awit ka pala eh. Di ba? Share mo. Hindi mo saan ka umaawit. Bili ka ng microphone mo, doon ka sa ilalim ng puno, kanta ka ng kanta doon. May process ka pala, ba't di mo serve sa bigay sa church? Di ba? Baka ayaw nyo na mag-upload ha. Siyempre, pag dumaan sa wall ko yan, membro ko kayo, may interest ako dyan. Lahat ng dumadaan sa wall ko na alam kong miyembro ng church, hindi ko yan basta iskat, hindi ko lang basta dadaanan. Ang taas naman, ganyan lang siyempre. Kasi may ganun eh. Pag nagawa ang cellphone, sabi ko na dyan lang naman cellphone mo. Laki naman ng monitor eh. Bakit dito? Ayan. Pag kayo nakita ko, matagal ako, tinitignan ko. Kaya alam ko kung ano yung na-upload nyo. Unless na ano muna ako, mag-hide kayo sa akin. Pero basta friend ko, hindi kayo nag-hide, kita ko yan. So alam ko yung mga ganyan. Diba? Parang pala itong kumanta, Pwede ito. Magpasanay sa church. Diba? Yan palang alam to sa IT. Ano naman ang IT ngayon? Ilocanong tambay na naman. Ano katawad sa Ilocano? Baka may alam sa computer yan. Meeting. Treasure. Wala tayo magbibigay ng treasure. Diba? Kasi membro tayo ng pamilya. Hindi nakakatulong tayo sa iba, pero mismong church family mo, hindi ka nagiging bahagi ng financial na pagpapala. Clear? Ano pang kasunod niyan? Last na lang.
Sabi niyo, last na lang yan, promise. I will prioritize the weekly gatherings and join a small group. Ang goal natin, bawat miyembro na nag-a-attend sa weekly church gathering ay maging part ng small group. Alam niyo kung paano nag-survive ang church sa Pilipinas sa panahon ng mahabang lockdown? Small group. Bawal sa church ang gawain. Nag-restore sila 10% lang. Eh minsan yung church na ginagamit, 30 lang ang kayang capacity. Kaya kung 10%, di 3 lang. Yung pastor, yung asawa niya, saka yung anak niya, 3 lang. Saan nabuhay ang ministry? Small group. Na kahit wala itong big group, kahit anong lockdown pa ang ibaba nila, nabubuhay ang church dahil may small group. Amen. Diba, nung nagla-lockdown tayo sa Hong Kong, nandun tayo sa bar. Small group lang tayo. Sige, tiis lang tayo, latag doon. May kanya-kanyang teritoryo na tayo doon. Alam mo na kung saan nakaupo, sino mga nandito, pangalawang grupo nandito. Alam mo na rin kung kaninong pansin ito kasi matabang. Alam mo na kung, di ba? May kanya-kanyang iba't ibang uri ng luto. Amen. O, pero nagpapahaginan. Minsan kawayan na lang, ganyan. Ano, di ba? Sasayawan sila doon, nagigitara sila doon. Dito naman naghahalakhakan. Dito naman may nananalangin. Dito naman may kumakain pa rin, alas 3 na. Diba? Sa iba-iba. Nag-survive kasi may small group. Amen. O kaya kung wala kayo small group ang kinabibilangan, I encourage you to have one. Amen. Kung couples kayo, married, ibig sabihin, may mga grupo tayo ng married o couples. Kung single kayo, may grupo tayo ng singles. Dito na tayo. Kumbaga, wala na pagkakataon na kung saan-saan pa natin inuubos yung oras natin. Amen. Maging fruitful lagi tayo maghapon. Ang fruitfulness natin, nandiyan, kasama natin yung 5 kayo, 4 kayo, okay na yun. May isang lugar kayo, mag-Bible study kayo, i-discuss yung topic natin, may gitara siguro yung isa, magkakantahan kayo, mag-aaral, minsan may maglalabas na dyan ng baon, di ba? Tapos kulang, may pupunta sa 7-Eleven, bibili ng kape, di ba? Tapos yung matigas na biko, ilalabas na. Kasi nagaki ng panula. Alas 7 na pala. Uwian na tayo. Yung iba naman na matagal, may grupo na alas 9. Praise God. Yung mga buwi na kasama, di sumalo muna sa mga pang alas 9. Di ba? Yan ang pamilya. Kumbaga, hanggat kaya natin kumuha ng energy, spiritual energy, samantalain natin. Kasi pagpunta natin sa trabaho, Lunes na uli, back to the same routine, Yeah. wala naman na kayong bagong ginagawa, di ba? Yes. Alam niyo na yung routine nyo. Amen. Pagdating nyo, hindi man kayo mag-aayos na ng gabi sa bahay, bukas na ang simula, Lunes, alam niyo na kung paano sisimula. Alam niyo na kung anong gagawin niyo ng Martes. Routinary na ito eh. Amen. Wala namang 1 week, puro linis kayo ng kotse. The following week naman, puro vacuum kayo. Walang ganun. All around. Di ba? Lunes. Anong Lunes? Kung kita kayo makilala, ito, vacuum. Martes. At muli tayo nagkita. Kotse naman yan, di ba? Ha? Miyerkules. Lancha. Sintana. Tatlong araw ng linggo. Ay pumunta ako sa Wanchay. Di ba? Tapos ano ulit? Bukas, Lunes. Tayo'y muling magkita. Di ba?
may pamilya tayo, nalulungkot din tayo. Walang uwi, oh. December meron ba? December. Praise God. Nakasandot niyan. Kasi may 5,000 pa hindi nakabalik. Dahil mahirap mag-book ng hotel. Kita nyo, 5,000 pala hindi nakabalik dito. 14 lang kami sa aeroplano nung nangyari. Maraming gusto mag-flight. Walang available na quarantine hotel. Ang Penny Bay ay fully booked. O, kaya may mga gustong umuwi dito, June pa. January 5 na ang flight, 6 months. Diba? Tagal. Sabi ko nga, kung uwi kayo, mag-for good na kayo. Amen. Kasi matatagalan kayo makakabalik. Sa dami ng nakapila, pabalik. Or kung pumayag si amo, katulad nung tanong sa akin, ang bait naman ng amo ko yan. Kasi 8 months na nakabalik pa ako. Dapat alam ni amo, expect niya na, ma'am, kung pauwin mo ako, mag-expect ka, within 6 months, mabalik ako. Hindi pwedeng sa timetable na next month, nandito rin ako, ma'am. Walang ganun. Kasi hindi mo control ang schedule ng pagbabalik. Kaya kung talagang kailangan dito muna kayo, ito lang yung year. Dati pag tinanong ko, December, sino uwi ng Pasko? Dami, oh. Halos 3 lang kami natira. Laging 3 lang. Pero ngayon, madalang, walang magtataas. Kasi nga, kung walang sure na alternatibong buhay pag uwi, papalad pa rin tayo sa Hong Kong na merong sigurado kahit papano 30,000 mahigit na peso na dumarating. Amen. Kaya pinakamapalad tayo sa panahon ito. Amen. Thank you. Sigurado ito, kaya alagaan nyo sila amo ng maigi. Pag uwi nyo mamaya, ma'am, yung paa mo, hilutin ko na. Diba? Dati mo na hindi ginagawa yan ah. Ma'am, I have the joy to serve you. Diba? Alagaan nyo sila. Paglutuan nyo ng masasarap. Huwag nyo na silang rahin, labanan. Amen? Huwag kayong mas matapang pa sa amo nyo. Unless na gusto nyo talagang makick out na, makauwi na. Pero huwag ka rin makipag-away pa rin. Umalis ka ng maayos. Pero kung gusto mo pa rin sa Hong Kong, pagbutihin mo ang trabaho. Kasi walang sigurado sa Pilipinas. Matagal ang recovery. Sa lahat ng nangyari, at least, sabi ng World Bank, 2 years ang recovery. Walang negosyo maayos. Ang daming saradong negosyo. Diba? So wala kang choice ngayon. Pagbutihin mo na lang yung trabaho mo rito ngayon. Amen. Diba? Pag-uwi mo, kita mo yung joy mo maglingkod. Amen? Amen. Kita mo na, walang reklamo. Kaya mga Pilipinong miyembro ng JLG, hindi nagre-reklamo sa trabaho. Huwag papaluin si Moy pag ano. Diba? May Pilipina, inabuso yung 8 taong gulang na alaga. Minsan binabasa ko yun eh, baka membro ko to ah. Hindi ko membro. Diba? Kasi siyempre, nag-iisip din ako minsan na isang Pilipina, inaresto, kinulong dahil sinaktan ng alaga. Interesado ako sa mga kwentong ganyan. Babasahin ko talaga. Oo. Isi-search ko sa Facebook, baka member ko yan. Di ba? Pag hindi ko nakita, ay salamat po. Di ba? Concerned din ako eh. Yes. Eh kung wala kang sinasamahang grupong
nag-encourage sa'yo. Di ba alam, everyday merong 2-3 tumatalon. Dito sa Hong Kong, hindi na wala ng araw na walang pakamatay. Bakit? Why? Only to find out, pagdating ko sa hotel quarantine, nakalagay doon, if you feel depressed, call this. Di ba? Meron silang counseling line. Are you planning to commit suicide? Call this. Meron, no? Pakita ko sa inyo. Dinala ko eh. Para ipakita, hindi para na tumawag ako, para ipakita na gano'n. Laganap. At walang pinipili. Kaya kung ibang grupo na sasamahan mo, yung mga madadramang buhay, mga bitter sa buhay, di ba? Puro ang mga salita nakakapagod ang buhay. Hanggang kailan ba itong pagtitiis? Mga mga salita, at sumama ka, bigyan kitang copy. Yung pa-xerox ko, bigyan kitang telephone number. Tumawag ka. Pero kung ang kasama mo, yung mga masasaya, di ba? Halos ayaw yung pag-alis. Uy, alas 8 ng mga friendship, alis na ako. Di ba? Halos sa hanggang huling minuto, ayaw mo umalis. Di ba? Kasi nga, masarap eh. Pero kung nakakasama mo, hindi small group na kasama mo, mga sama ng loob, na sinasabi, puro galit, ay lumayo ka dyan ha. Ayaw kong makita na ikaw yung laman ng South China Morning. Diba? Kasi hindi kita matitis din. Pupuntahan kita kung saan ka dinala. Para ma-prevent yun, sumama ka na ngayon sa small group. Subukin mo lang. Hindi mo. Siyempre, magkakapos na ako. Walang perfect na small group. May maipipintas kayo. Pero bago kayo mapintas sa leader nyo, sa mga kasama nyo, may pipintas din sa iyo. Pintasera ka, may pipintas din sa'yo. Walang ganon. Dapat, fellowship. Sama kayo. Kung anong bawon ko, kainin natin lahat. Kung anong bawon nyo, ba't nyo nilalabas? Di ba? What is mine is ours. What is yours is yours. Parang gano'n, no? Hindi, share tayo. Kaya nga sabi ko sa mga last na lang, 1 minute. Wala naman kayong magagawa. Sa mga buffet natin, yung talagang alam nyo, Pastor, wala akong allowance, wala akong budget yan sa buffet. Sama pa rin kayo, lapit kayo sa akin. Amen? Para mag-enjoy tayo lahat. Tama kayo. Para dumami tayong manalangin sa Panginoon. Na mag-provide si Lord. Yung mga labis-labis naman, baka I will give you for your buffet. Binigyan ka 500 ni Amoy, 170 lang naman yung buffet mo. Ibig sabihin, sobra yan. Sponsor ka ng 2. Ano gano'n? Sino wala dyan? Ako, may pang 3 tao rito. Bigay ni Popo. Di ba? Pero hindi ako naniniwala hindi nyo kaya. O, di ba? Masyado lang kayong nagkilipig. MQ. Ano MQ? Masyadong kuripot. Ang Q ba ay kuripot? Parang quarantine yun ah. So, malapit na ha, Ablaze. Sa 21 second service, naka-live tayo. Mapapanood tayo ng followers natin. At least sa bilang natin, 250,000 nakatao ang nanonood sa atin. Na-live natin dito. Bumihis naman kayo ng maayos, di ba? Pagka para mag-boom ng camera ng ganun, kita kayo. Amen? Baka babantayan kayo ng manliligaw ninyo, yung asawa ninyo.
Di ba? Ilabas nyo na yung lipstick niya, matagal yung bibi namin. Kasi wala na nag-lipstick ngayon, di ba? Kasi bakit ka pa mag-lipstick, tatakpan mo rin lang pala. Sa labas. Di ba? Praise God. Sa labas tayo. Iwan, masaya ha. Kung saan man kayo naka-schedule, diyan sa kapitbahay o doon sa Causeway Bay, basta, sarap yan. Sama-sama tayo. Enjoyin natin. Amen? Paayos na kayo ng buhok, paayos kayo ng mga gown ninyo, labas niyo na yan. Ha? Kaya sa 21 yan,